yung pakikipagpapatao. Oo. Kasi may mga iba diyan na sa kanilang lalapit 'pag may kailangan na. Decision comes sa 2028, granting na tatakbo siya. Ito na yung malaking puntos na nito kasi lalo na at nandiyan si Congressman Dante Marcoleta. Si Congressman Marcoleta, ito yung mukha ng iglesia na nasa politika. Grabe naman ho yan. So ano ng plano niya ng administrasyon nitong si Marcos Jr.? Magpapadala ka na rin ng makikipag-usap dito kay kapatid na Eduardo Manalo. Trending ho kasi sa mundo ng social media. Napakainit nito, no? Yung mga kababayan nating miyembro ng KOJ, sina-subscriber natin dito sa PH Update, sila pa ho mismo ang nag-send sa atin nitong balita na to na nakipagkita o nag-courtesy call itong si Vice President Sara Duterte dito kay kapatid na Eduardo Manalo. Palakpakan! So yung mga taga Malacanang, ano hong plano nyo niyan? Para dito kay Abalos, para dito kay Revilla at lahat ng senatorial slate. Kasama sa senatorial slate nitong si Marcos Jr. Makikipagkita na rin kayo niyan dito kay ka Eduardo Manalo. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Base sa nakikita natin sa mga programa ng Net25 at alam naman ho natin kung kanino yung Net25 na yan at yung mga anchor, yung mga miyembro ng INC, natutuwa ho tayo pagka pinag-uusapan itong si Vice President Sara Duterte kung ano yung mga punto de vista nila sa mga nangyayari diyan sa House of Representatives at sa lahat ng kinahaharap na problema nitong si VP Sara. At 'pag naririnig ho natin yung mga punto de vista ng mga kababayan nating miyembro ng INC, tayo ho ay natutuwa talaga. Palakpakan. Napakahusay ho nila, talagang nakikita ho nila ang gustong mangyari ng mga tambaluslos diyan sa House of Representatives, ang tunay na pakay nitong mga senador na kasama sa senatorial lineup ng administrasyon at nakikita ho nila kung ano nga ba ang intensyon ng mga aso ni tambaluslos. Pero bago ho natin pag-usapan at mag-react diyan sa ano na yan, diyan sa napakagandang balita na yan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho, sobrang saya na ho natin dito. At sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga ho mga kababayan, bago ho natin babaran ang pakikipagkita na yan itong si Vice President Sara Duterte dito kay kapatid na Eduardo Manalo, gusto ho muna nating pasadahan ng mabilisan ng mga maiinit na kaganapan ngayong pagpapile ng COC ng mga gustong umepal sa pamahalaan. Porque eto na nga ba sinasabi natin, kaya mag-ingat ho kayo, hindi porket mainit sa television, mainit sa social media, iboboto nyo na o gagawin nyo ng party list o kung ano mang ibibigay nyong pwesto sa pamahalaan dito sa mga grupo na to. Noong nanalo ang Provinciano Party List, nakakuha sila, nakasungkit sila ng upuan diyan sa House of Representatives. Ngayon naman ho, FPJ Party List ang isinusulong yang party list na 'tong si FPJ. Ano bang gagawin nitong FPJ party list na 'to? Yan na nga ho ba sinasabi natin. Napagbigyan niyo ho kasi pagkatapos ng one rider party list, yung mga rider binoto itong si Busita, ha? Ang tinutulak naman ho nila yung kapakanan ni Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Pagkatapos nung nanalo itong Provinciano Party List, ang Provinciano Party List siyempre mainit sa ano yung anong tawag dito, yung palabas nitong si ano nitong si Coco Martin. Panalo din ho yun, nakakuha ng puwesto. Siyempre sino bang bida dun? Si FPJ kaya kailangan magka-party list din 'yan. FPJ party list naman ho ngayon. Ngayon para sa mga kababayan natin, yan na nga ba sinasabi ho natin. Hindi lang ho political dynasty problema natin dito. Politika sa kabuuan ng problema natin. Edukasyon ho talaga para sa mga Pilipino ang kailangan natin. Kung para saan ba yung party list niyan kasi isang ano lang yan, isang shade lang yan, eh. Kung natripan nila, ito FPJ nanonood ako niyan, paborito ko yan, boto mo yan. 'Di ba gano'n yung ano niyan, eh. Meron pa talagang sound effect. Gano'n ho 'yun mga kababayan. Political dynasty, hindi ho bebenta sa atin yang ano na yan, yang batas na yan. Hindi ho tayo bilib sa political dynasty na yan. Porket magkakapamilya, hindi na iboboto. Paano yung magkakapamilya na 'to, talagang tunay yung gusto nilang gawing pagserbisyo.
Ang problema ho, edukasyon ng mga botante. Kagaya nito, o pag political dynasty ba, mapipigilan na natin sa pagtakbo itong mga walang party list na to. Hindi pa rin ho mga kababayan, nandyan pa rin, nakaabang pa rin ang mga parang mga buitre ang mga yan, paikot-ikot. Pagka nakakuha ng pagkakataon, talaga susunggaban ng mga walang yan. Kaaga-aga, natitrigger na naman tayo dito sa mga party list na to. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan na ho natin ang isa sa ating mga iniidolo, General Macanas, syempre. Okay, game. Pakinggan nun natin itong si the General's Viewpoint. Pakinggan nun natin. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan Game. natin ang pag-courtesy call ni Yo. VP Inday Sara sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo, Eduardo Manalo, kahapon. Muling nag-courtesy call si Vice President Sara Duterte sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo kahapon. Narito pong detalye. Alas 3 ng hapon nang dumating si Vice President Sara sa Iglesia ni Cristo Ayos! Central Office sa lungsod ng Quezon. Kinagawa ng mga lider ng bansa ang pagbisita sa Central Office, panahon man ng eleksyon o hindi, upang magbigay pugay sa mga naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan. Matatandaan na halos eksaktong 1 taon ang nakalipas nang ang pangalawang Pangulo ay nag-courtesy call sa Executive Minister, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo. Samantala sa isinagawang pagdalaw kahapon, patuloy niyang kinilala ang mga makabuluhang proyekto ng Iglesia. Kabilang sa mga ito, ang mga paglingap sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ng matitinding kahirapan at mga kalamidad. Ang ganitong programa ay hindi lamang matagumpay na naisasagawa ng Iglesia ni Cristo sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo, lalo't kapag sumasapit ang buwan ng Oktubre, kung kailan isinasagawa ang worldwide lingap sa mamamayan. Ang isa pa sa mga may tuturing na malaking naitutulong ng Iglesia sa ating lipunan ay ang pagtuturo ukol sa ikapagiging mabuting Pilipino, pagkakaroon ng maayos na pamumuhay at pagiging masunurin sa pamahalaan. Tiwala ang pangalawang Pangulo na patuloy na magiging malakas na katuwang ng pamahalaan ang Iglesia ni Cristo sa iba't ibang proyekto na makatutulong sa ating mga kababayan. Bukod sa pagpupugay at pagpapasalamat ni VP Sara, ay pinaabot din niya ang kanyang mabubuting hangarin para sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Okay, so last year, sabi ng Net25, exactly 1 year ago, nag-courtesy call si VP Sara sa Executive Minister ng Iglesia. Ngayon, inulit na naman niya. Ito ang palatandaan na itong si VP Sara is yung pakikipagkapota, pakikisama, yung biglaan niya na gulantang ang lahat nung bigla niyang bisitahin si ex-VP Leni Robredo. So, ano ba ito? May niluluto ba yung dalawa? Bakit bigla niyang binisita? Naging issue. Daming nag-react yung pag-visit ni VP Sara kay ex-VP Leni Robredo. Nagalit ang mga dilawan. So, ito ulit. Ano sa tingin nyo? Wise move ba ito? Malayo pa ang 2028. Hindi pa naman sigurado, hindi pa nag-announce na tatakbo. Kaya lang, itong ginagawa niya to, madalas siyang magbisita sa mga ganyan. It shows her, yung pakikipagpapatao. Kasi may mga iba dyan na sa kanilang lalapit pag may kailangan na. Ako, natutunan ko yan nung nasa serbisyo pa ako. Yung mga stakeholders sa aming lugar, kung saan man ako madistina. Oo, yun. Tama. Pagka ito naman ho yung sinasabi na yan, itong si General Macanas, no? Karamihan ho, dito sa mga politiko na to, pagka may kailangan lang sila dyan sa mga religious group na yan, pinupuntahan ho nila, nakikita nyo, pupuntahan yung El Shaddai, pupuntahan yung JIL, pupuntahan yung INC, pupuntahan yung iba't ibang mga grupo, yung si Pastor Kibul, kita nyo yung mga larawan. Sa susunod na video natin, papakita ho natin yung mga larawan na yan. Pero itong si VP Sara, consistent lang talaga. Yearly, meron ho siyang courtesy call dito sa mga religious group na to. Hindi ho siya mangga. No? Senator Raimi, hindi ho siya mangga. Kasama ho pala yan yung mga matataas na opisyal. Kasama ho yung senador diyan na nagka-courtesy call talaga diyan sa diyan sa
mga leader ng INC dito kay kapatid na Eduardo Manalo. Hindi lang ho yan si VP Sara, maging itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yaan ho ang inuuna pagka panahon ng Oktubre. No, talagang ano na yan. Pero sa tingin natin, susunod na ho niyan ang mga bangag dyan sa Malacanang. Siyempre, yan si VP Sara, ano ho yan? Kumbaga, pagka merong inumpisahan, natataranta ho yung ganyan naman ho talaga 'no, pagka madiskarte ganyan, kayo ang inaabangan kung anong susunod niyong gagawin. Ngayon, yun ang, gagawin nilang basihan sa mga susunod na galaw nitong mga tambaluslos na 'to. 'Di ba nagpunta kay, ano, kay, kay, dating Vice President, Leni Robredo, gumaya yung dalawa, nagpunta na, wala naman hong masama. Lagi naman natin sinasabi dito, wala namang masama doon sa ginawa nila. Kaso ang problema, masyado ho silang nahalata na natataranta na pagka merong ginagawa itong si VP Sara, nakabang 'tong mga walang yang o ngayon pila na kayo diyan kay ano, kay kapatid na Eduardo Manalo. Hindi ho tayo miyembro ng ano, ng, INC, pero siyempre respeto ho isa. Kumbaga, kung rinerespeto natin si Pastor Kibuloy, rinerespeto din ho natin yang, si kapatid na Eduardo Manalo. Ang tawag ho nila diyan kapatid na Eduardo Manalo. Hindi naman natin puwedeng tawagin na Eduardo Manalo lang. Baka 'di ba, ang pangit naman ho nun, yung mga makakarinig sa atin baka akala nila 'di natin rinerespeto. Marami hong tumitingala diyan sa mama na 'yan. Marami hong, pinapakinggan yung mga ano niya, yung mga kung pagtuturo niya 'no. Kaya yung karampatang respeto sa bawat leader ng kung ano mga religious group 'yan, kailangan ho nating ibigay sa kanila 'yan 'no. Tuloy, tuloy. May data policy na kahit wala kaming kailangang tulong, no, binibisita ko ang mga local government officials, mga religious and civic leaders. Wala lang, kwentuhan lang, parang courtesy call lang. So, dahil sa palaging pagbisita na ganyan na ginagawa ko noon, pagdating na ng ano, kahit hindi pa ako nagre-request ng tulong, sila na ang nagtatanong na, ano bang maitulong namin, sir? Yo! Kasi na-establish na yung relationship. Magpunta ako sa mga local leaders o mga business leaders, ano lang, kwentuhan lang. Kwentuhan. Malaman ko yung kalagayan nila kung mayroon pala silang concern sa AAP, sa Army, ma-actionan ko kagad. So, natutuwa sila. Kaya napansin ko na kahit hindi na kami humihingi ng tulong, sila na ang voluntaryo na tumutulong kasi nga importante yung relationship, importante yan. So, lesson learned ko yun. Kaya marami akong naging kaibigan na mga civilian leaders kahit saan man ako mapunta kasi yun, palaging magbisita. So, ito yung nakikita ko kay VP Sara, palagi siya nagbibisita. Kasi ngayon, ano naman siya, yung DepEd secretary ng trabaho niya yun, time consuming. Tutok siya sa problema sa DepEd. So, naging advantageous na sa kanya ngayon kasi vice president. Parang wala namang masyadong ginagawang vice president habang nandiyan ang presidente. So, marami na siyang time na mag-ikot, magbisita. Okay? So, yun, bisita niya kay ex-VP Leni. Tama nga naman ho yun kasi pagdating ni VP Sara, meron siyang DepEd, meron siyang OBP, lahat yan ho, nagtatrabaho. Tinanggalan niyo siya ng isang trabaho, wala na siya ngayon dito sa Department of Education. Siyempre, maning-mani na lang yung trabaho ng OBP dyan. Marami na siyang oras para mag-courtesy call o gawin yung iba pang mga trabaho nitong Office of the Vice President na noong nasa DepEd siya, siyempre nahahati ang oras. Ngayon, focus talaga siya kung ano ba ang trabaho ng OVP. Kaya ikaw, Marcos Jr., ano na ito, kumbaga ito si Vice President Sara ngayon, talagang well-trained na, meron nung tayo kung tawagin, di ba? Kung sa mga kumbaga, ito si VP Sara ngayong mga panahon na to, praktisado na. Diba trabaho ng Vice President, yan yung nagte-training siya para palitan o pumalit ng kahit anumang oras kung sakaling magkaroon ng problema dito kay Marcos Jr. sa presidente kung anong mangyaring masama dyan. Diba? Ngayon mga kababayan, sa tingin natin, base sa ating nakikita at sa mga kinaharap na suliranin ng OBP,
yung pagiging presidente, talagang handang-handa na ho itong si Vice President. Ano kumakan tayo dyan? Ito na, biglang Hmm. nagbisita sa executive minister ng Iglesia. Pero, Nakaka- etong sa iglesia, hindi ko tayo masyadong dito. Kumbaga, masaya tayo kasi talagang iniikutan ni VP Sara. Nagpapakita siya ng suporta, pasasalamat sa ginagawa ng iba't ibang sektor sa ating bansa. Pero bumilib ho talaga ako yung doon sa Kalinga. No, hindi ho kasi biro yun. Hindi biro yung pagpunta doon. Hindi ho kayong pwede magpunta doon kung bangag kayo. Baka mahulog pa kayo sa bundok, di ba? Hindi ho pwede doon. Lalo, o yung pa-hills nyo, yung mga very New York, hindi pwede doon sa Kalinga. No, baka matapilok kayo doon, magpagulong-gulong kayo, bagsak nyo na, nasa ano na kayo, di ba? Mahirap po yun, hindi pwede. Dapat doon talagang walang bisyo ang mga aakyat dyan sa ano na yan, dyan sa Kalinga na yan. Yung mga may bisyo, hindi ho welcome dyan. Doon pa lang sa kanto, merong, bago pumasok ng Kalinga, doon sa gate, meron hong nakalagay, hair follicle test please. Ganon ho yun. Hindi, biro lang, biro lang. Wala akong sana magkaroon ng gano'n, no? Hindi inaantay ho natin umakyat itong si Abalos at itong si Revilla doon sa Kalinga. Hindi ho sila umakyat. Siyempre, hihingalin yung mga yun. Wala naman exercise yung mga yun, eh. nakakatuwa. Hmm. So, by the time decision comes sa 2028, granting na tatakbo siya, ito na yung malaking puntos na nito kasi lalo na at nandyan si Congressman Dante Marcoleta. Si Congressman Marcoleta, ito yung mukha ng iglesia na nasa politika. Ang daming mga iglesia ni Cristo na pumupuri. Kahit Correct. hindi iglesia ni Cristo, kahit anong religious affiliation, madami ang pumupuri ngayon kay Congressman Marcoleta sa kanyang prinsipyo, sa kanyang pinaglalaban. Dahil siya lang ang isang tumindig na kongresista sa ginagawang hindi maganda sa Kongreso, lalo na dito kay VP Sara. Totoo yan. Kahit dito sa PH Update, ramdam na ramdam ho natin yung mga kababayan nating miyembro ng INC. Pag nagsasalita ho sila dito, talaga namang ramdam ho natin yung pagsuporta nila dito kay Vice President Sara Duterte at yung kay Congressman Rodante Marcoleta. Huwag ho natin kalimutan na pagka sinabing INC sa politika, hindi ho mawawala yang si Congressman Rodante Marcoleta. Kaya yung respetong dapat igawad dyan sa mama na yan, dyan sa House of Representatives, dapat ho yung kaukulang respeto. Yung ginawa ho nilang pambabastos dito sa mama na to, hindi katanggap-tanggap sa harapan ng mga miyembro ng INC. Ang dami hong nagalit noon. Ang daming nagalit ng mga netizen doon sa ginawa nitong House of Representatives na pagtanggal doon sa committee, vice chairmanship, committee membership nitong si Kong Dante sa iba't ibang komite dyan sa House of Representatives. Ang dami nagalit doon. No, yung mga kababayan nating member ng INC, hindi ho nila nagustuhan yung ginawa na yun ng House of Representatives. Siyempre, kahit ano pa naman sabihin natin, meron hong sarili, kahit nakaanib ho sila sa iglesia, pagdating sa larangan ng politika, talagang magsasalita at magsasalita ho yan. Meron ho silang black vote, kumbaga, pagka sinabi ng taas na ito yung boto, yan ho talaga susuportahan nila. Pero meron din, pagkatapos ng election, meron ho silang kanya-kanyang opinion pagdating sa politika. At yun, na-voice out ho nila yung kanilang mga saloobin sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. At base sa ating mga naririnig at nababasa sa mga komento dyan sa baba, marami hong hindi natutuwa kung paano ang pagpapalakad na ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. dito sa ating bansa. So, it is a reflection yung closeness ng relationship ng Duterte at ang Iglesia ni Cristo. So, Parang ang sarap magtinola dyan sa lugar mo, General. Parang sarap pasyalan nito si General. Isang araw, daming tumitilawak eh. Pwede ba, General, baka naman. Ako, yan ang binabaka naman ko, yung mga tinitinolang ganyan eh. Lagyan mo ng tanglad, sarap po niyan. No? Paborito ho natin yan eh, yung native na merong yung lemongrass. ito na ngayon ang matinding labanan. Not so much ngayong 2025 dahil senatorial lang yan eh. Sa 2028, Mm. granting magbabanggaan ang
tatakbo si VP Sara as president. Okay, kandidato rin ng administration, sabihin na lang natin si Speaker Martin Romualdez. So, ang tanong, ano sa tingin mo? Sino ang i-endorse ng Iglesia ni Cristo? Inday Sara o Martin Romualdez? Yan ang tanong. Okay? So, kayo, lalo na yung mga subscribers ko na Iglesia ni Cristo, ano sa tingin nyo ang mas lamang na i-endorse? So, dati-dati, Marcoses ini-endorse ng Iglesia. Ganon din, Dutertes ini-endorse ng Iglesia. Noong 2016 na vice presidential election, ang in-endorse ng Iglesia si Bongbong Marcos Jr. as vice president. Kaya lang natalo. Itong 2022, dahil magkasama, unity, in-endorse ng Iglesia ang unity. So, ang tanong ngayong 2028, yun na yung malaking deciding, yung pivot point. Kasi, ang laking boto nito. Tama ba yung estimate ko? 5 million members ang Iglesia worldwide na 99% susunod sa guidance ng leadership ng Iglesia. Grabe, oh. Napakarami ho nun, mga kababayan. Hindi ho biro yun, ha. Pero, sana, pag dumating yung oras na magdesisyon na itong membro ng itong INC, pag dumating doon sa punto na itong si VP Sara ay talagang nakapag-desisyon na, doon ho natin makikita. Hindi tayo membro kaya wala ho tayong insider ika nga, no. Binabasa lang natin yung mga miyembro sa baba kung ano yung saloobin ng mga miyembro ng INC dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At base sa mga nababasa nating comment, marami talagang hindi natutuwa na miyembro ng INC dito sa ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Kasi hindi nyo naman, kahit na anong pagtatakip pang gawin nitong si Marcos Jr., kahit ano pang mga kasinungalingan na sabihin nila, hindi ho nila pwedeng itago ang katotohanan na 5,500 flood control, puro ayuda, walang konkretong direksyon ng ating bansa, hindi pa natin malaman kung gegera tayo o ewan. Hindi natin alam kung ano yung talaga dyan, no? Yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Pero ang sigurado ho natin, dito, sa mga politiko ngayong mga panahon na to, sa mga maiinit na pangalan, maiinit na apelido, Duterte lang ho ang naririnig natin na pwedeng mamuno sa ating bansa na talagang merong sincero at tunay na pagmamahal sa mga Pilipino. Yun lang ho, mga kababayan. Ayun na nga ho, mga kababayan, comment react lang ho kayo dyan sa pagbisita na yan itong si VP Sara dito kay kapatid na Eduardo Manalo. At dito sa bahagi ng video natin na to, pag-usapan ho natin itong ethics complaint versus Representative Wilbert Lee. Yun ho yung mamang tumayo para ipaglaban ang makatarungang healthcare, yung makatarungang serbisyong medikal para sa mga kababayan nating mahihirap. No, siguro napuno na itong mama dahil maya't maya meron nagpupuntang mahihirap sa ating bansa na nanghihingi ng tulong medikal sa kanyang opisina dahil alam naman ho natin napakapalpak ho talaga ng administrasyon na to. Mantakin niyo yung budget na yung surplus budget ng PhilHealth, yung sobrang pondo niya, yung savings niya, imbis na ibigay sa mga beneficiary, sa mga contributor, ginawa ho nila, hinila nila, pampapagawa daw ng tulay. Ngayon mga kababayan, ang di ho natin maintindihan dito, imbis na pakinggan, nahihinan pa ho siya ng impeachment. Ethics complaint na ito, mga kababayan. Mag-aahain ng ethics complaint ang dalawang mambabatas laban kay Congressman Wilbert Lee. Kaugnay ito ng pambabastos umano ng kongresista sa gitna ng sesyon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Pambabastos. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. Mr. Speaker. Terminate interpolation to the proposed budget of the Department of Health. Is there any objection? The chair Mr. Speaker, I hears have a none. motion ruling, Let me please. question. Merong objection. Yan ho, yan yung portion na yan. Diyan ho talaga tayo nagalit. Diyan ho talaga tayo nag-alborot. Nauna nang napabalita ang eksenang ito sa huling araw ng deliberasyon ng plenaryo sa Kamara sa panukalang 2025 national budget noong nakaraang linggo. Tinangka ni Agri Party List Representative Wilbert Lee na agawin ng mikropono kay Senior Deputy Minority Leader Paul Daza para pigilan sana ang deliberasyon ng pondo ng Department of Health. Pero hindi lang pala agawan ng mic ang nangyari. Bago yan, lumapit daw si Lee sa dalawang sponsor ng DOH budget na sina House Appropriations Committee Senior Vice Chairperson Stella Kimbo at Vice Chairperson Natasha Ko. Dinuro-duro niya kami and then sinabihan niya namin na Madam, dapat lang ho kayong duruin.
Dapat nga sipain dyan sa House of Representatives. Hindi lang kayo dapat duruin. Nakakadiri kayo. Yung pinaglalaban ng mama, para sa mga mahihirap na Pilipino na walang pambayad sa ospital. Yun lang naman ang sa kanya. Mabigyan ng dekalidad na serbisyong medikal yung mga mahihirap na Pilipino. Pero kayo, anong sinusulong nyo? Mapabilis ang pagpasa ng budget. Hindi mapagbigyan yung mga katanungan, hindi mabigyan ng commitment. Itong DOH sa mga request nitong si Congressman Wilbert Lee na hindi naman para sa kanya, para sa ating mga kababayang mahirap. Kagigil ka, madam. Tigilan mo yung kaka-adobong baboy, ha? Umukha ka ng... Na pag hindi niyo ako pagsalitain, manggugulo ako. To which Kong Stella, I heard her respond, Yun dapat talaga maging niya. Dapat niyang gawin pagka hindi siya binigyan ng pagkakataon, manggugulo siya dahil meron siyang karapatang manggulo dyan. Kailangan pa natin ng mga ganyang klaseng congressman. Kagaya nitong ni Congressman Wilbert Lee. to Kong Wilbert saying na bakit galit ka sa amin? Sponsor lang kami dito. Hindi nahagip sa kamera ang panduduro pero makikitang tila may kumukumpronta kay Kimbo sa gilid. Napapatingin din si Ko habang nagsasalita. Matapos ang plenary debate, nilapitan ng mga kapwa mambabatas ang dalawang babaeng kongresista. Nakita pang nagpunas ng tissue sa mata si Kimbo. Sabay kami umiyak, but most of them thought, kasi tapos na yung deliberations. Dapat lang kayong umiyak. Alam nyo bakit? Kasi yung mga pinagagawa nyo, hindi makatarungan para sa mga ordinaryong Pilipino. Hindi yan, hindi porket napasa yung batas, okay na tayo doon. In the first place, yung budget na yun, para lang naman sa ikakapanalo ng mga bata ng amo nyo sa Senado sa 2025 midterm election. Yun lang naman yan Diba? Para lang naman sa ayuda ni Tambaluslos yan Hindi naman para sa mga talaga yan. Para lang sa pagpapapogi ni Tamba yan. Ng DOH. But in fact, it was because of fear. It was out of fear that we hindi na namin napigilan. Dahil dito, maghahain ng ethics complaint sina Kimbo at Ko laban kay Lee. It's a conduct unbecoming. I mean, for him to threaten two women legislators while interpolating and while Yun. Ilalabas niya na yung kanyang victim card. Woman legislator. Madam, pagka sinuot nyo yung damit nyong pang-congressman, talagang balagbagan dyan. Ngayon, kung iyakin kayo, magsialis kayo dyan. Hindi pwede sa mga mahihilig sa mantikayang trabaho na yan. Hindi pwede yung mahihilig sa sinigang na baboy yung trabaho na yan. Dapat dyan, buo ang loob, nga. Kagaya nitong si Congressman Wilbert. Pagka yung mga nasasagasaan na dito, yung mga kababayan nating mahirap, tumatayo. Kayo, sinasagasaan nyo talaga. During the budget of DOH, I don't think it's right. Talagang titindigan ko po ito. Wala pang pahayag kaugnay dito si Lee na naghain ng kandidatura kahapon sa pagkasenador. Nagbabalita mula sa Frontline, Mario. Yun naman pala, yun ang amang. Okay na yun, Congressman Wilbert. Okay na tayo dun sa ginawa mo na yun. Hindi, okay. Balik na lang ako kayo dyan sa house. Tapos na ho ba kayo dyan? Ang dami nyo pandi, O, yun ang mga kababayan. Dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Kung di nyo pa napanood ang video na to, click nyo lang. Maraming salamat ho. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.